Radyo Manil Maracol, araw na po ng Sabado, Nobyembre 15 na 2025. At ako naman si Radyoman Angel Garcia. Narito na po ang ulo ng mainit na mga balita. Mga kasama ang Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez tahasang idinawit ni dating Congressman Zaldico sa issue ng budget insertions, Malacanang pumalag at hinaamon si Ko umuwi ng Pilipinas. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 7 mga dati at kasalukuyang senador na tumanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto ng ahensya ay kinanta ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Armed Forces of the Philippines nakatanggap ng unverified reports ukol sa manoy tangkang panggugulo sa rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang grupo NCRPO naka-full alert na. Korupsyon, top concern ng mga Pinoy batay sa SWS survey. National Food Authority official na nasa likod ng nawawalang higit 50 million pisong halaga ng palay at bigas kakasuhan ng plunder. RMN Network News. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video, inakusan nga ni Ko ang Pangulo na pasimuno ng umano'y 100 billion pisong insertions sa 2025 national budget. Inilabas ni Ko ang listahan din ng mga proyektong nakapaloob sa isiningit na pondo. Simula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Idinawit din ni Ko si dating House Speaker Martin Romualdez na niya ay pumigil sa kanya na umuwi ng Pilipinas matapos pumutok ang isyu sa flood control projects. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Tinawag namang pure hearsay ng palasyo mga akusasyon itong si dating congressman na si Ko. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung talagang sangkot ang Pangulo, hindi niya pa imbestigahan ang anomalya. Lumilit na rin kasi ang mundo ni Ko kaya gumagawa ito ng paraan para sagipin ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Kung ang Pangulo, ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga. Samantala, itinanggi rin naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang aligasyon nitong si dating Congressman Ko. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process
and all our actions are above board. Yan si DBM Secretary Amina Pangandaman. Si Pangulong Marcos hindi na babahala sa paratang ni Zaldico. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar. Bagamat sineseryoso ng palasyo ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico, hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon nito na siya umano ang utak sa 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang papel ang Pangulo sa sinasabing budget insertion at walang saysay ang akusasyon dahil pwede naman itong isama sa mismong National Expenditure Program kaya't lalong nagmumukhang sablay ang istorya ni Ko. Batidaan niya ng Pangulo na katang-isip at puno ng butas ang mga pahayag ni Ko kaya't wala itong dapat ikabahala. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay. At alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Sa halip ay binigyan din ng Malacanang na si Pangulong Marcos mismo ang nagpasimula ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects dahilan para maging malinaw na hindi siya maaaring sangkot sa sinasabing modus. Hinamon din ni Castro si Ko na umuwi na sa bansa at harapin ang kaso sa harap ng lehitimong notaryo publiko at hindi sa kung saan-saan lamang upang mapatunayan na tunay na testimonya ang mga akusasyong umano'y puno ng inconsistency. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. Sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:09 na po ang oras sa buong kapuluan. It's game over. Ito naman ang pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos na idawit ni dating Congressman Zaldico sina Pangulong Bongbong Marcos at later Representative Martin Romualdez sa issue ng budget insertions. Dito kay Panelo, pagbabalat kayo lang ang ipinapakitang galit ng Pangulo sa issue ng maanumalyang flood control. Pero dahil sa pasabog na revelasyon ni Ko, tapos na rin na niya ang maliligayang araw ng Pangulo. Lahat ng kanyang outrage and innocent posturing and investigation, they're all pretenses. Puro pagbabalat kayo lang yon upang pagtakpan ang kanyang pagiging utak. Lumalabas sa confession siya ang utak ng 100 billion flood control project. Alam mo, Mr. President, yung sinasabi mong tapos na yung mga maliligayang araw nila, kasama ka doon. Matatapos na rin ang maliligayang araw mo. Kumbaga, it's game over. Samantala, para naman sa political analyst na sa Attorney Edward Chico, walang kwenta at hindi magagamit na ebidensya mga siniwalat ni Ko dahil sa hindi to under oath. Mainaman niya na amuin ng Pilipinas si Ko at patunayan ang kanyang mga aligasyon. Yung bang sinabi niya ay may value for purpose of evidence. Kasi kung chismisan ito, naratibo, siyempre magagamit ito ng mga mahilig sa politika, yung may kulay, di ba? Ang unang-unang problema natin, it's not under oath. Kapag hindi ito under oath, wala siyang tinatawag na criminal liability kahit nagsisinungaling siya. You can say anything Pangalawa, paano kung sa part 2, maglabas sa halimbawa ng mga sinasabi niyang resibo, mga papeles, mga dokumento, may value ba yan? Wala rin po because they have to be introduced as evidence. Ang pinakamaganda, kailangan niya talagang umuwi. Duda naman si UP Diliman Professor Jen Encinas Franco sa timing ng paglalabas ng statement ni Ko. Ang sa akin, dapat umuwi siya. Harapin niya. Ang ginawa niya rin, nagturo siya pero hindi niya rin sinagot yung mga paratang sa kanya. Ano ibig sabihin ng papel na yon? Meron bang natanggap yung presidente? So anong pananagutan niya sa mga akusasyon niya? Kasi hindi naman rin naman niya sinasabi kung anong extent ng involvement niya, di ba? At yung yung timing, alam naman natin na ngayong weekend, merong protesta na kinabibilangan ng ibang mga organisasyon, religious groups. So anong motibo niya? Mga kasama, sina Attorney Edward Chico at Professor Jen Encinas Franco sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Bago tayo sa Kongreso, dating Congressman Zaldico dapat umuwi sa Pilipinas at panumpaan ng kanyang mga isiniwalat. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report.
Hinimok ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima si dating Congressman Elizalde Co na umuwi sa Pilipinas. Diin ni De Lima makabubuting lubos na makipagtulungan si Co sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa maanumalyang flood control at iba pang infrastructure projects. Mungkahi pa ni De Lima panumpaan ni Co ang isiniwalat nito at ilahad ang buong katotohanan sa proper forum. Mensahe ito ni De Lima makaraang ibunyag ni Co na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpasok siya ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kaugnay pa ring balita, inilabas na video ni dating Congressman Zalde Co walang bigat din ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Detalye mula kay Radyoman Conde Bata. Conde. RMN Live Report. Walang saysay para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang video statement ni dating Congressman Zalde Co kung saan direkta nitong itinuro sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na promotor sa maanumalyang flood control projects. Hamon ni Lacson kay Co para mapanindigan ang kanyang sinasabi ay humarap na ito sa Senado at panumpaan ang kanyang pahayag. Mahirap anyang paniwalaan agad ang sinabi ni Co dahil kwento lamang ito na maituturing dahil hindi naman under oath si Co sa kanyang inilabas na video. Kine-question din ni Lacson ang isiniwalat ni Co kung bakit sa BICAM ipag-uutos ng Pangulo ang pagsisingit sa pondo gayong pwede namang gawin ito sa National Expenditure Program o sa NEP. Nilinaw ni Lacson na hindi niya ipinagtatanggol ang Pangulo pero alam niya kasi ang proseso ng budget. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. I'm not saying it's unbelievable, pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tatak RMN. RMN Network News. Mga taga-Tacloban naman mga kasama hati sa issue na umunay budget insertion. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Justin Traya. RMN Live Report. Makulong ang mga kurapa. Ito ang panawagan ng ilang residente ng Tacloban City matapos tanungin hingil sa kanilang reaksyon sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zalde Co. Ito ay kaugnay sa kanyang paratang na sangkot umano si late 1st District Representative Martin Romualdez at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing budget insertion sa bicameral process. Ayon sa isang residente, nakakagalit at lubhang nakakabahala ang mga pangyayari lalo na't maraming Pilipino ang patuloy na naghihirap at matinding apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Anya, kung maayos lamang ang implementasyon ng mga proyekto, partikular na sa mga pangproteksyon sa komunidad, ay hindi sana lalala ang pagdurusa ng mamamayan. Dagdag pa nito, kahit mula sa Tacloban ang Pangulo at ang dating Speaker, nararapat lamang umano na magsalita ang mga ito at maging accountable kung mapatunayang may pagkukulang o nagkasala. Samantala, iginiit naman ng ibang residente na dapat ay may maipakitang konkretong ebidensya bago paniwalaan ang anumang paratang. Dapat anila ay maging maingat ang publiko sa pagtanggap ng impormasyon. Kabilang ang mga proyektong tinutukan sa rehiyon, ang ilang mga flood control projects at iba pang infrastruktura na umano'y nakakaranas ng delay o kakulangan sa implementasyon. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak RMN. RMN Network News. Ilang mga Davaoenyo naman, lumakas ang panawagang magbitiw na ang Pangulong Marcos kasunod ng pasabog ni dating Congressman Zalde Co. Mula sa Remindavo, may detalye, Radyoman Leo Batulayan. RMN
Live Report. Inirerekomenda ngayon ng mga Dabawenyo ni si Vice President Sara Duterte ang papalit bilang Pangulo kung sakaling bababa sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos binunyag at tinuro ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico si PBBM na nag-utos sa kanya para ipuslit ang mga proyektong bilyon ng halaga sa 2025 budget. Dahil dito mas lumakas pa ang sigaw ng mga Pilipino na mag-resign na lang si PBBM. Sa naging panayam ng DXDC Armen Davao kay Erich, ibinahagi niya na ang pagiging mahusay sa pamumuno lalo na noong siya pa ang alkalde sa Davao City ang dahilan kung bakit mas pipiliin niya si VP Sara. Sinuportahan naman ito ni Grace at binigyang diin na subok na ng mga Pilipino ang serbisyo ng bise. Ngunit nanindigan naman si Toto na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pipiliin niya dahil sa pagiging disiplinado nito lalo na noong siya pa ang namumuno sa hanay ng kapulisan. Kasama mo sa DXDC Armen Davao, Radyoman Leo Batulayan, Tatak RMN. RMN Network News. Ibinulgar na mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang mga umano'y nakatanggap ng kickback batay na rin sa ipresenta nitong ledger sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang dito ang mga dati at kasalukuyang kongresista na sina Pasig Representative Roman Romulo, Quezon City Representatives Marvin Rillo, Patrick Michael Vargas, Marvin Copilar, Caloocan Representative Dean Asistio at Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang. Kasama rin po sa listahan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Terence Calatrava. Kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. So ito lang po, mga ilang piraso lang po. Mga ano lang po, 2 USEC, parang 6 yatang... Pakibabi ni Sergeant at Arms. Marami raw. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinarga nyo na lang lahat. Payagan ka namin uli, susulat ako kay Senate President kung kailan. Pero kunin nyo na lahat, hindi nyo pabalik-balik. Gusto mo lang yata umuwi. Hindi naman daw maalala ni Bernardo na tumanggap siya ng lagay mula sa mga diskaya at sa halip ay tinuro niya ang isang money bulusan ng DPWH South Manila District Engineering Office. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I still have to match this with ano. Never, sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh. So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to match this with Hindi Bulusan nyo naman, po. dinideny nyo na galing kay Mr. Diskaya o hindi nyo lang humaalala na kailangan Hindi ko po maalala, Mr. Kailangan Chair. nyo lang i-check? Yes po, Mr. Chair. Okay. Samantala, ilang mga bagong pangalan din ang idinawit ni Bernardo sa anomalya sa flood control. Kabilang po sina dating Senador Grace Poe, Education Secretary Sonny Angara at Senator Mark Villar. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Yusek Trigiv and I also had transactions concerning Senator Angara between 2019 and 2024, where Yusek Trigiv received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara, while the latter was chairman of finance. Among others, this included EDSA and other major roads, project allocations, maintenance of creeks and waterways, etc. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec. Mark Villar, 25% Yusek Cabral, 25% for myself. Naging emosyonal naman si Bernardo nang kanyang idetalye ang pagkakadawit ni dating DPWH as Secretary Manuel Bonoan sa umuning katiwalian sa ahensya. I look up to Sec. Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. The value of the projects that I handled for Sec. Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec. Bonoan, 75% usually would give... of this 15% average commitment, Sec. Bonoan, 75%, usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. RMN Network News. Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:21 na po ng umaga. Sa kaugnay pa rin nga balita mga kasama,
Maring itinanggi naman ng mga kasalukuyan at dating senador ang aligasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sangkot sila sa manumalyang flood control projects. Tinawag ni Senator Mark Villar na malaking kasinungalingan ang naging testimonya ni Bernardo at direkta niyang itinanggi ang mga akusasyon. Ikinagulat naman ni dating Senadora Grace Poe ang pagdawit sa kanya at iginit na hindi kailanman siya nasangkot sa anumang isyu ng korupsyon. Tahasan ring itinanggi ni dating Senador at Education Secretary Sani Agcar ang akusasyon at binigyan din niya na hindi siya nasangkot sa anumang katiwalian sa 21 taon niya sa serbisyo publiko. Naglabas din ang pahayag si Makati Mayor Nancy Binay at sinabing wala siyang kinalaman o papel sa anumang flood control projects. Samantala muling pinabulanan din ni Senador Chis Escudero, Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla ang akusasyon na nila'y walang basihan at paninira lang sa kanilang mga pangalan. RMN Network News. Mga kasama, hindi na daw mahagilap ng Senate Blue Ribbon Committee ang surprise whistleblower na si dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa. Si Gutesa ang sinasabing security escort ni dating Congressman Zaldico na siyang madalas na naghahatid ng maletang salapi sa bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Committee Chairman Senator Ping Lacson, nagpadala sila ng liham sa address na nasa driver's license si Gutesa pero wala na ito ngayon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta na siyang nagdala kay Gutesa sa komite. Pero maging si Marcoleta ay wala na rin umanong komunikasyon sa kaniya. Sinabi naman ni Lacson na mananatiling bahagi ng record ng komite ang testimonya ni Gutesa dahil ito ay sinumpaan sa pagdinig. Sinumpang salaysay remains valid as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. Ano? Nagkaroon lang naman siya ng problema doon sa kanyang pagkanotaryo. And hindi naman po siya sumipot sa DOJ, sa Ombudsman, even sa ICI. So wala po tayong magagawa doon. But as far as the committee is concerned, pag tayo po ay nag-submit ng ating committee report, yung kanyang sinumpaan sa salaysay, as I mentioned earlier, remains valid. Kasi yun naman ay sinumpaan niya ng bukod, no? Dito sa harapan ng komite. Yung mga kasama sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, sisimulang ipaaresto mano ang mga taong sangkot sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control projects bago naman magdisyembre. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Secretary Vince Dizon alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Secretary Dizon, nasa 40 mga individual na sangkot sa manumalyang proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro ang mauunang ipapaaresto. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ilang tauhan ng DPWH sa panguna naman ng tinaguriang BGC Boys na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Inulit din ni Secretary Dizon ang sinabi ng Pangulo na tsak na sa kulungan magpapasko ang nasabing mga sangkot naman sa anomalya. Kasabay nito tiyak din naman ang kalihim na hindi nila isasampa ang kaso kung mahina ang mga ebidensyang magdidiin sa mga ito. RMN Network News. Mga kasama, abangan pa ang detalye ang NCRPO naka-full alert status na para sa daraos na kilos protesta ng INC at iba pang grupo simula bukas. At presyo ng petrolyo tataas na naman sa susunod na linggo. Mga kasama, huwag pong bibitaw sa iba pang malalaking mga balita. Samantala muna sa mga paalala. May bundag Pilipinas, ito po si foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilisang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman
man kailangan ng paglikas ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News. RMN Network News. RMN Network News. Mga kasama, sa patuloy pa ng ating mga balita, aarangkada ng 3 araw na kilos protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo mula Nobyembre 16 hanggang 18. Nakahanda na rin ang Quirino Grandstand doon sa Luneta Park kung saan nakapwesto na rin ang malalaking mga LED wall para mas malinaw masundan pa ng mga dadalo naman ang isagawang programa. Sa open field, nakatayo na rin ang mga scaffoldings na paglalagyan ng malalaking mga cameras habang nakalatag na rin ang mga tents para naman sa rescue at mga security units. Sa mga railings naman, nakasabit na rin ang malalaking mga karatulang may mga mensahe tungkol naman sa pananagutan at laban kontra katiwalian. Nagkalat na rin ngayon ang mga security personnel para naman tiyakin pa ang seguridad sa paligid ng Quirino Grandstand. Magkakaroon din ng Freedom March mula Plaza Salamanca dyan sa Calao Avenue Corner Taft Avenue dyan sa lungsod ng Maynila sa unang araw ng programa. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, naglabas na po ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng listahan ng mga isasarang kalsada para sa 3 araw na rally ng INC na magsisimula bukas November 16 hanggang November 18. Mula po sa Luneta Park, sarado ang mga sumusunod na kalsada. Ang magkabilang linya ng Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang sa may bahagi ng P. Burgos Avenue. Rojas Boulevard Southbound Lane mula po Katikbag Drive hanggang sa may P. Quirino Avenue. Rojas Boulevard Northbound Lane mula sa Quirino Avenue hanggang sa P. Burgos Avenue. Gayon din ang Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, East at Westbound Lane ng Calao Avenue mula sa Taft Avenue hanggang sa may Rojas Boulevard. Gayon din po ang East at Westbound Lane ng P. Burgos Avenue mula sa Taft Avenue hanggang sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Sarado rin ang Maria Orosa Street mula UN Avenue hanggang sa may bahagi ng P. Burgos Avenue. Ang kahabaan ng Finance Road mula sa Taft Avenue hanggang sa may P. Burgos Avenue. Round Table, Palacio Street hanggang sa may bahagi ng General Luna Street. Mabini Street mula Calao hanggang sa may UN Avenue. Sarado din mga kasama ang Chino Rosas Bridge, dyan naman yan sa may Mendiola. Ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula sa may N. Reyes hanggang sa may Mendiola Street. Gayon din po ang kahabaan ng Legarda Street mula sa Figueroa Street hanggang sa may San Rafael Street. Sa Ayala Bridge, hindi naman po pwedeng dumaan sa may bahagi ng eastbound lane mula San Marcelino Street hanggang sa bahagi ng Romualdez Street. Pinapayuhan ang mga motorista na iwasan yung apektadong kalsada at gumamit muna ng mga itinalagang alternatibong ruta upang maiwasan ang pagkaantala ng biyahe. RMN Network News. Sa kaugnay pa ring balita mga kasama, nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines ng unverified reports ukol sa tangkang panggugulo sa kakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo ngayong weekend. Ito naman ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa sidelines ng closing ceremony ng EFP Joint Exercise Dagit pa sa Camp Aguinaldo kahapon. Ayon kay General Browner, kabilang dito ang umano'y bantang pagpapasabog ng granada. Handa naman ang niya militar na magbigay ng suporta sa pambansang pulisya para masigurong magiging mapayapa naman ang gagawing mga kilos protesta. Tiniyak naman ng PNP ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng seguridad sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa Maynila November 16, 17 at 18. Gayon din sa pagtitipon ng United People's Initiative sa Asia Shrine at People Power Monument sa Quezon City. Although kami po ay mag-implement ng maximum tolerance sa gagawing pagtitipon, yung ating CDN is wala silang dadalhin na kahit anumang armas maliban sa kanilang shield at sa kanilang baton. Pero po kung sakaling magkaroon ng pag-elevate o magkaroon ng kaguluhan, nandyan po ang ating arresting teams para magkaroon ng pag-aresto para po masiguro na hindi po magugulo yung ating inaasahan na peaceful rally. Mga kasama, yan si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala, kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na walang mahanap na ebidensya ang Administrasyong Marcos para maipakulong siya.
Kaugnayan ang kasong inciting to sedition at grave threat na isinampa laban sa kanya ng gobyerno. Kung maalala, sinabi noon ni VP Sara na may kinausap na siyang tao para patumbahin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakali na ipapatay siya ng mga ito. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Nananawagan pa si VP Sara sa pamahalaan na huwag ipanakot sa anti-corruption rallies ang pagsasampa ng kasong sedisyon. Kung masyadong maging balat sibuyas yung administrasyon dahil isa sa aspeto ng demokrasya at good governance ay dissent at hindi mo pwedeng pigilan yun dahil karapatan yan ng mga tao na magsalita kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kung hindi man pabor sa administrasyon o gobyerno na yung sinasabi ng mga tao ay dapat respetuhin nila yun. Samantala, tinabla rin ng Vice Presidente ang projection ng administrasyon na makakabawi ang ekonomiya ng bansa ngayong fourth quarter ng taon. Git ni VP Sara, nawalan na ng kumpiyansa na magnegosyo sa bansa ang mga investor dahil sa mga isyu ng korupsyon na pinalaga naman ng palasyo ng Malacanang. Nanaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Yung mga kasama sina Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, korupsyon at governance o mahinang pamamalakad ang pangunahing problema ng bansa. Batay sa pinabagong Mega Manila Survey ng Social Weather Stations, 84% ng respondents ang naniwalang may matinding korupsyon sa gobyerno kung saan karamihan ay nasa national government. Nasa 75% naman ang kumbinsido na tumatanggap ng suhol ang mga empleyado ng gobyerno habang 23% ang nagsabing mismong mga tao nag-aalok ng lagay. Bagamat laganap ang katiwalian, may 61% pa rin na naniwalang posible ang isang gobyernong walang korupsyon. Isinagawang survey noong Oktubre 19 hanggang 22 sa 600 mga respondents mula Metro Manila kasama yung Bulacan, Cavite, Laguna at lalawigan ng Rizal. RMN Network News. Sa iba pang balita, magsasampa ng kasong plunder ang National Food Authority laban sa isa nilang kawani matapos sa matuklasan ang mahigit sa 50 million pesos sa nawawalang supply ng bigas at palay simula pa noong 2021. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nasa final stages na ang case build-up at nakatakdang ihain sa ombudsman sa mga susunod na araw. Bagamat hindi na pinangalanan, kinumpirma ni Lacson na isang middle-level employee ang sangkot at dating accountable officer. Tinatayang nasa 53 million pesos ang halaga ng nawawalang stock base na rin sa audit ng NFA. Tiniyak naman ng ahensya na natiling sapat ang rice buffer stock ng ating bansa na nasa 460,000 na metriko tonelada. RMN Network News. Sa ibang balita pa mga kasama, mga residente naman sa Catanduanes unti-unti na ring nakababalik sa normal na pamumuhay ayon sa Office of Civil Defense. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjo Domingo. Marjo! RMN Live Report. Mga kasama, matapos ang isinagawang inspeksyon ni Office of Civil Defense Administrator at NDRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabrero sa mga apektadong komunidad sa Catanduanes, sinabi nito na nakakabalik na sa normal na pamumuhay ang mga residente sa lugar maliban sa mga kabahayan at infrastruktura na lubhang nasira dulot ng bagyong Uwan. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay wala pa din kuryente at telecommunication kung kaya't marami pa ang dapat na ayusin. Sa datos ng NDRMC, nasa 123.7 milyon ang naitalang nasira sa infrastruktura sa buong Bicol Region at pwede pa itong madagdagan dahil wala pa dito ang report mula sa mga malalayong lugar sa rehiyon. Dagdag pa nito, nasa 26 na mga kalsada ang naitalang di pa natadaanan
Ngunit tiniyak ni Yusek Cabreros na inaayos na ito ng Department of Public Works and Highways. Pinuri naman ni Yusek Cabreros ang pagiging resilient ng mga tao sa lugar dahil walang nangyaring forced evacuation. Dahil lumikas agad ang mga residente sa lugar nang malaman nila ang paparating na bagyo. Ang mga tao dito, alam na ang gagawin nila. Pagka ganyang may darating na bagyo, nagkakaroon na ng preemptive evacuation. So, we could say na very resilient na ang mga tao dito. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdadala ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nasalanta na nasabing riyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Ang Bacolod LGU nananawagan ng tulong sa Department of Education upang maisaayos ang mga nasirang classroom bunsod ng Bagyong Tino. Kasama natin sa balita mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner. RMN Live Report. Personal na sumulat si Bacolod Mayor Greg Sataya sa kay DepEd Secretary Sani Angara para humingi ng tulong o interbensyon para sa mga nasirang classrooms bunsod ng Bagyong Tino. Ayon sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, batay sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, may 134 classrooms na may major damage habang 169 classrooms ang nagkaroon ng minor damage. Ang mga classrooms na nagkaroon ng major damage ang hindi naligtas para gamitin. Dahil sa pinsala at patuloy na clearing operations, minabuti naman na ilang school heads na mag-shift muna sa modular mode habang hindi sigurado na ligtas ang mga mag-aaral. Nagpadala letter si Mayor Greg kay Secretary Angara sa Department of Education. Aging report naton ang results ang RDANA or ang Rapid Damage nga Assessment ging patigayon sa Department of Education, Division of Bacolod City, in coordination man diri sa aton sa syudad, ging pabalo naton ang Central Office ng DepEd nga may ara kita nga mga public schools ng mga classrooms. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN Network News. Kapit naman mga motorista, dahil sa may nagbabadya na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Umigit kumulang sa 60 sentimos ang posibleng taas sa presyo ng kada litro po yan ng gasolina, 75 sentimos naman sa krudo at piso sa kerosene. Paliwanag po rito ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero, ang inaasang price increase ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng petrolyo sa international market dahil sa panibagong sanctions ng Amerika sa Russian oil at ang potensyal na pagtatapos na rin ng US government shutdown. Ito na ikapitong sunod na linggong taas presyo sa gasolina at ikaapat naman sa diesel. May umiral namang price freeze sa kerosene dahil sa state of national calamity. RMN Network News. Mga kasama, balita naman sa ibayong dagat sa bansang Ukraine, 5 ang kumpirmadong nasawi sa panibago namang pag-atake ng Russia. Ayon sa Ukrainian officials, umaabot sa 430 mga drones at 18 mga missiles ang pinakawalan ng Russia doon po naman sa sentro ng Kiev. Nasa 15 gusali naman ang lubang na pinsala sa sentro ng Kiev. Una rito umatras ang Ukrainian forces sa Zaporizhia sa may bahagi naman ng riyon na 10 kilometro ang layo mula sa kabisera matapos ang natura namang pag-atake. May kasama pangungunahan ni na Hollywood actor George Clooney at kanyang asawa na si Amal Clooney ang gaganaping Social Good Summit 2025. Magsisibing speaker ang mag-asawang Clooney sa nasabing event na gagawin bukas November 16 sa Lanson Place Mall of Asia Arena dyan po sa Pasay City. Tatalakayin ng dalawa ang patungkol sa global challenges sa freedom of speech at civil liberties. Ayon po kay Amal, merong espesyal na lugar sa kanilang puso ang Pilipinas dahil sa matatapang ang mga mamamahayag na ipinaglalaban ng press freedom. Sinabi naman ni George na napakahalaga ng free press at naniniwala siya sa journalism tulad ng paniniwala niya sa gobyerno. Sina Amal at George ay co-founders ng Clooney Foundation for Justice na nagkakaloob ng hustisya sa magitan ng libreng legal aid para sa free speech at women's rights sa mahigit 40 mga bansa sa buong mundo. Network News. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Sa mga kianon, mayad-ayad nga agahon.
inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7:41 na po ng umaga. This time check is brought to you